Good morning po. Morning. Alam niyo po, habang tumatagal talaga, dumadami po tayo ng dumadami. Ibig sabihin, si God, talagang binibless po tong ating simbahan. Alam niyo po, konting trivia lang. Trivia lang naman sa akin. 6 years old pa lang po ako, alam ko na po yung pag-attend sa church. Kasi po yung mama ko is born again na po talaga. So doon po sa Agora, alam ko natatanda, Agora, siguro mga, doon sa taas yun hindi ko lang maalala, pero meron kasi yung mga may pambata, tapos syempre nakahiwala yung adult na. So alam ko po yung kung paano po nagsasabi na yung magbigay tayo ng 10%, alam ko na po yan. So talagang kahit nung hindi pa ako nagsisimba sa dito, talagang lahat po ng pinupunta naming mag-asawa, talaga pong ako dun sa 10% na dapat nating ibigay kay God. Dahil alam ko po na talagang sobra-sobra yung ibinabalik niya para sa atin So, actually, basahin ko muna yung ating verse. Yung Malakayas 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Totoo po yan. Kasi 4 years ago, actually September 29 anniversary po nung nagkaroon po kami ng COVID, mag-asawa ng pamilya ko. Andiyan po yung talagang masasabi ko na gusto ko na magpaalam kasi hindi po ako nakabaksin. Sa aming pamilya talagang takot po kami magpabaksin pa kasi marami pong kwento na mas mapapabilis daw yung, alam mo na, yung pagkawala. So talagang lakas loob kami na lumalabas kami, pero talagang yung devil nandyan lang talaga Sinubok yung pamilya namin na gano'n, magkaroon. Tapos dumating po sa point na ICU na po ako. Tapos nagpaalam na po ako sa family ko kasi parang yun na yung last Parang kailangan ko nang masabi sa kanila lahat yung gusto kong sabihin kasi nahihirapan na rin po akong huminga. Tapos talagang hanggang maaari, ayoko po talagang dalhin pa sa ospital kasi unang-una ang laki ng gastos Yun talaga yung agad na pumapasok sa mind ko na mawawala na rin lang naman ako. Bakit pa ako mag-iiwan ng malaking gastos sa pamilya ko? So talagang ayaw pa siguro talaga ni Lord. Ayaw niya pa. Marami pa akong dapat gampanan dito sa mundo. Talagang dinalan si husband, tapos yung pamangkin niya, talaga nagpumilit na nadalhin ako sa hospital. Tapos pagdating doon, napakaswerte ko rin po talaga dahil inasikaso po ako. Isang araw talagang nandun na ako, naka-ready na, tapos kinabukasan, ICU na po ako agad. So, yung mga katabi ko talaga nakikita ko kung paano sila maghirap. Pero ako, talagang dasal lang na, Lord, hanggat maaari, hindi ko pa po kayang iwan yung pamilya ko. Sabi ko, masyado pa pong bata yung anak ko para pawala ako. Dasal lang, tapos ang hirap pa pong makabili ng gamot. Talagang wala po kaming mabili, talagang sa online. Pumasok na po kami yan. Nag-black market na rin po talaga kami ng gamot. Makabili lang. So nakabili isa. Sa laki ko pong to, hindi po kaya yung isang botelya. Kailangan ko raw po ng 2. So halos ilang araw pa. Parang binigyan na lang ako ng taning nung doktor namin na pag hindi pa po na-inject yun sa kanya, talaga parang dialysis na daw po. Ida-dialysis yung dugo ko para yun na lang yung choice, baka gumana pa sa akin. Pero yung kinabukasan po, talagang yung prayers ko kay God, talagang dininig niya. Kasi tumawag po yung doktor, mayroon daw pong makukuhang gamot. So, yun, pumunta po si God, ang daming tao na ginamit para matulungan yung family namin. Tapos, nung na-inject na po sa akin, halos ilang araw, saka pa lang po ako medyo nag-okay. Pero hanggat hindi po kasi nakakalabas ng ospital, talagang masasabi natin hindi pa tayo okay
Tapos, dasal, prayers ng mga family. Tapos, andyan po yung si Romy, nagganon din. Talagang medyo naguguluhan ako, pero sabi ko, kapit lang tayo kay God. Kasi pag si God ang ginusto niya kung ano yung gumaling tayo kaagad talagang mangyayari. Kaya nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon nandito pa rin po kami at yung mga taong ginamit ng Diyos para maging instrumento sa pagtulong sa amin kasi nung bago po kami lumabas ng ospital, talagang masasabi ko na masyasaka rin talaga dun sa bill ng ospital Talagang nag-usap na kami na halos is 1 million po yung aabutin. Alam niyo po, nag-usap na kami kung paano namin gagawa ng paraan, kung paano po kami makakalikom kaagad ng ganun. Pero si God, yung mga instrumento na ginamit niya, nagulat na lang kami kasi yung pamangkin ni Romy, bumaba para dun sa billing, inasikaso, nag-0-0 po yung bill namin sa hospital. Kaya sobrang biyaya po kasi yung ipinagkakaloob din po namin para sa simbahan, para lalo pong mapalugo yung mga church na napupuntahan namin, talaga ipinakita ni God na ito yung ibinibigay ko sa inyo. Kaya ang dami pong tumulong sa amin. Talagang gamot na lang po yung masasabi namin na gastos namin. Kaya, Jesus, sobrang thank you po. Salamat po sa lahat. Salamat po dahil hindi niyo po pinababayaan yung pamilya ko. Salamat po. Atin na pong itaas ang ating ikam po. Panginoon, itinataas po namin muli ang aming handog, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoong Hesus. Panginoon, gamitin niyo po ito, Panginoon, upang mapalawak pa po ang inyong salita, Panginoon. Marami pa pong kaluluwa na makaparinig sa mga salita niyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa lahat, Panginoon, dahil hindi po kayo nawawala sa aming tabi, Panginoon. Lagi po kayong nandyan upang gabayan kami ng aming buong pamilya. Ganon din po ang mga nagtitipon-tipon sa araw-araw dito sa Home of the Lord na lagi nagpe-pray, nagpapasalamat sa inyo, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoon. Sa inyo po ang aming papuri, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen.